sa loob ng isang pribadong subdivision sa Dasmariñas, Cavite, Huwebes ng umaga. Mistulang nilaglagan ng bomba ang bahay na napagkalamang nirerentahan lang at ginagawang repair at repaint shop ng mga tangke ng LPG. Nilipad ang bubong at nagiba ang mga haligi nito. Basag din ang windshield ng mga kalapit na sasakyan. Sumiklab ang sunog dahil sa pagsabog na umabot sa unang alarma at napula makalipas ang halos isang oras. Parehong empleyado ng shop ang mga nasawi. Ayon sa Homeowners Association, dati nang inireklamo ng mga residente ang operasyon ng shop. Tinutulan din nila ito at sinubukang inspeksyonin pero hindi sila nakapasok sa loob. Inaalam pa ng mga otoridad kung may permit ang naturang operasyon ng shop sa residential area. Nag-iimbestiga rin ang mga pulis para matukoy kung sino ang mananagot sa mga naperwisyo. Sa balita naman sa ibang bansa, nagsimula na ang 10 araw na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Inanunsyo ito ni US President Donald Trump matapos niyang makausap sina Lebanese President Joseph Aoun at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon kay Trump, kabilang sa kasunduan ang militanteng grupong Hezbollah. Pero sa kabila nito, nananatiling marupok ang ceasefire. Ayon sa State News Agency ng Lebanon, nagpapatuloy pa rin ang pambobomba ng Israeli military sa ilang lugar sa timog ng bansa kahit umiiral na ang ceasefire. Samantala, sinabi naman ng Israeli military na may ilan pa rin silang tropa sa Lebanon dahil sa patuloy umanong aktibidad ng Hezbollah. They're all agreeing it's a very nice little package for about a week. And we're not going to have lots of bombs dropping. And we're going to see if we can make peace between Lebanon and Israel. We have the opportunity to make a historical deal with Lebanon. For these peace talks, we have two fundamental demands. First, the disarmament of Hezbollah. Second, a sustainable peace agreement. Peace through strength. In order to achieve the ceasefire, Hezbollah insisted on two conditions. The first condition was that Israel must withdraw from all Lebanese territory up to the international border. The second condition was a ceasefire based on a quiet-for-quiet arrangement. I do not agree to either of these, and indeed, neither of these conditions is being met. Kaugnay naman ang tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran, sinabi ni Trump na posibleng maganap ang susunod na mga pag-uusap ng Amerika at Iran ngayong weekend. Ayon sa ilang Iranian sources, may nakikitang pag-usap sa posibleng kasunduan lalo na sa usapin na kanilang stockpile ng highly enriched uranium o material na maaaring gamitin sa paggawa ng nuclear weapons. Samantala, namumurong isa pang malakihang rollback sa diesel sa susunod na linggo. Patuloy na bumagsak ang presyo ng langis sa world market sa ika-4 na araw ng trading. Ang natapya sa diesel nasa 18 pesos at 50 centavos kada litro. 3.50 naman ang bawas sa gasolina at 3 pesos sa kerosene. May isang araw pa ng kalakalan na maaaring magpalaki o di kaya magtapyas naman sa magiging bawas presyo sa petrolyo. Pangatlong araw na ng nationwide transport strike ng grupong Manibela para ipanawagan ang pagbaba ng presyo ng petrolyo. Ang pagmarcha ng grupo patungong Mendiola sa Selfie Balita, Ion Sanchez. Magandang umaga mga kapamilya. Narito tayo ngayon sa kahabaan ng Espanya Boulevard kung saan naglalakad between ang mga placard at kanilang mga panawagan ang transport group na Manibela patungong Mendiola. Ngayong araw kasi April 17 ay ikatlo at ulit araw na nagregan sa malawakang transport strike. Isang panawagan ng grupo ang agarang rollback o pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo kahit wala lang ayuda o subsidy na ibigay ang pamahalaan. Ano po ba yung pinaka-root or ugat nitong problema? Bakit hindi po nare-roll back yung gasolina? Ang ugat nito ay ang kasakiman sa tubo, itong mga oil companies at ang gobyerno sa pagkolekta ng malaking tax, malabuis. Kaya naghihirap ang taong bayan. Ayaw niyang mawalan ng kita, pero hindi siya maawa sa mga dugo, sa taong bayan na halos walang kinakain. Ang dapat, i-roll back. I-roll back ang presyo ng langis. I-roll back. I-roll back. Yan ang solusyon. I-roll back. Sa totoo lang talaga, hindi naman talaga namin kailangan ng ayuda. Ang pinakailangan namin yung pang-araw-araw namin ginagamit. Ang pinakaunang
pinakauna namin pang araw-araw na gamit, langis, diesel, o gasolina. Ngayon sir, dahil sa sobrang taas ng diesel o gasolina, wala na kaming kinikita. Ayon sa grupo, kahit pagkatapos ngayong araw, 3 araw ng transport strike, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang panawagan sa pamahalaan para maibaba sa 50 pesos hanggang 60 pesos ang presyo ng produktong petrolyo. Ang roll tax po dapat ay nasa 55 to 60 pesos dahil nga alam natin na nung unang linggo, pangalawang linggo hanggang isang buwan, pera ng taong bayan ang ipinangtustos. Nang tanungin kung may plano pa magsagawa ng panibagong serye ng transport strike, sinabi nilang pag-aaralan pa ito ng kanilang grupo. Ian Sanchez, ABS-CBN News. At yan ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ako po, si Stanley Palisada. This is the Philippines. We are ANC. Kinakabahan lang ako. Baka may maniwala sa kanya.